Kung totoong mahal ka nila, nasan sila pag namumroblema ka? Lalo na ngayon, san sila ngayong wala kang pera? I-talk to Papa na! Hello po. Ayan. Good morning. Good morning. Paps. Papakilala lang po Good kami. morning po. Ako po si Lady Gracia. At ako si Papa Johan. At Paps, lahat ng mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa mga social media accounts ng Barangelas. Okay lang sa'yo? Yes po. Alright. Okay lang po. Pops, ang problema mo ay tungkol sa iyong mga anak. Ano ba ang nangyari? Talk to Papa na. Ganito po kasi yan. Way back 2003, Mhm. nakilala ko po yung ina nitong mga anak ko. Mhm. Opo. So, okay naman po kami. Then, so parang mga bata pa po kasi kami nung nagkakilala kami nitong mama nila. Mhm. Tapos, nung una, nakikita ko na okay naman kami. Namanhikan kami dun sa kanila. Tapos, mabait po yung mga kapatid. Wala po rin ako masabi sa nanay at tatay nila. Mhm. Ganun. And then, naipanganak po yung yung panganay ko na lalaki. Mhm. Way back 2005 po siya. So, ngayon po, yung panganay ko is 20 years old na po. Mhm. Magta-20 na po siya ngayong taon na to. Mhm. And then, so okay naman po. So, nung nanganak siya sa panganay, tuloy-tuloy po yung relasyon namin, ganyan-ganyan. Nagbuntis po ulit sa pangalawa, na babae naman po. Yung pangalawa ko. 2008 naman po yung ipanganak. Yung babae ko po. Mhm. And then, yun na, medyo nung time na yun, kasi nawalan po ata, hindi ko sure. Pero may trabaho pa rin naman po ako nun, pero hindi po ganun kaganda ang trabaho ko. Okay. So, lahat po kasi ng trabaho, pinasok ko para lang din po sa mga anak ko, sa kanila. Although na nakikisama po kami doon dati sa bahay ng Mhm. Sa biyanan mo. mama niya. Mm-mm. Apo, parang ganun po. So, wala po talaga ako masabi kasi napakabait naman po talaga kahit yung mga kapatid. And then late ko na po nalaman na itong itong mother po ng aking mga is meron po siyang may bisyo po siya na palabarkada, ganyan. Mhm. May time na pag galing ako ng work nun, wala siya sa bahay, umiiyak yung mga bata. Tapos nung time na maaga ako umuwi, sabi kami natulog, ganyan. Nagising ako ng madaling araw, is wala siya. Ang ginagawa ko is hinahanap ko po talaga siya sa lahat ng mga kaibigan niya. Ganyan. So, anong nangyari? Nasa naman po pala siya noon? Yun po, na nasa kaibigan. Minsan naaabutan ko po, nakikipag-inuman, tumatambay. Mhm. Parang ang ano po kasi noon namin is parang hindi pa siya sawa sa Pagkadalaga. Kadalaga. Opo, Ilang taon ba siya opo. ilang taon ba siya nung time na buntis mo siya? Ako po kasi parang 19 years old lang po kasi ako noon. Tapos Dati siya siya, nun? Siya po ay above sa akin ng mga 2 years po. Mas So, may- 21 na siya. Okay. Pero Mm. yung mga anak ninyo, yung anak nyo lang, wala siyang ibang naging anak sa iba? Apo. Kumbaga parang siya po talaga, ako po talaga ang kauna-una na lalaki na dumating sa buhay niya. Pero may mga siguro previous po na boy na nagkaroon siya ng crush, pero hindi niya po talaga yung bet, kumbaga. Okay. Alright, sige. So, Tapos- feeling mo masyado lang maaga dahil 22 years old nung Opo. nagkaroon ng anak. So, kailan nyo Opo. lang ba siya kailan nyo napansin ito sa kanya na parang palabarkada siya, napapabayaan niya yung mga bata? Nung time po nung nanganak na po siya dun sa pangalawa namin, doon ko na po nalaman na kasi both po kasi CS. Mm-mm. Hindi ko naman po masabi na postpartum yun or kasi okay naman po kami. Nagpaalam din po siya sa akin na mag-work ako, sabi niya. Mhm. Pinayagan ko po kasi alam ko lang naman po sa sarili ko na halos nung time na yon parang hindi ko pa talaga rin kakayanin pa nang walang katulong. So pumayag po ako. Agree din naman po ang mga magulang niya. Ganon. So ang ginawa ko po noon, talagang kinuha ko sila, nagbukod po kami. Mhm. Tapos tumira po kami dun sa side ng stepfather ko Mhm. sa Cavite. Mhm.
Tapos nun yung time na yun, nandun na po kami. So, ako naman po, nagtatrabaho siya. Ako naman po is parang pinasok ko yung pagta-tricycle driver kasi nga po tapos ko lang din po nun sa work ko. Parang nag-endo na po ako ng time na yun. Tapos nag-tricycle driver po ako. Ganon. And then, parang bumalik kami ulit dun sa kanila. Bakit? Kasi, parang hindi kami ready na, parang hindi kami ready na kami lang, parang kulang yung pamilya namin kapag wala yung lola at lolo, yung mga anak ko. Kailangan nyo ng Parang katuwang. Kasi Parang hindi ganun rin enough po. yung kinikita ninyo. Opo, Okay. both po talaga, halos hindi talaga kaya pa. So, Ng mga kumusta time naman na yun. doon nung bumalik kayo? Nagkaroon ba ng problema? Nung bumalik po kami doon, medyo lumala po yung naging problema. Hala, lumala. Bakit lumala? Opo, para po sa aming mag-asawa, kasi malilit pa naman po yung mga anak namin yung time na yan. So, wala pa pong kinalaman yung mga bata sa naging problema namin dalawa. Ang nangyari po kasi noon is, siyempre ako po, naghahanap din ako ng mapapasukan na trabaho. Although may trabaho siya, ayoko naman din po ipamukha sa mga kapatid niya or mga bayaw ko. Mababait naman po kasi talaga sila. Okay, so paano lumala yung pananatili nyo doon? Ano po medyo sumama yung loob ko kasi nung umuwi siya ng galing work, pang-gabi po kasi siya. So, umuwi siya ng umaga sa bahay. Oh. Tapos, nagising ako, umiyak yung bata, ganyan. Tapos, kinarga ko, pagbaba ko, nandun siya. Tapos, biglang, yung phone niya kasi dati na yung keypad. Okay. May mga nababasa na po ako dun na message ng May mga Isang ka-chat. Okay. po. So, wala naman akong phone nung time na yun eh. And then, talagang tiwala naman po ako sa kanya. Minahal ko naman po talaga siya ng totoo. Kahit na alam ko pong malaki na rin po ang nagiging pagkukulang ko sa kanya ng time na yun. Kasi hindi ko na po naibibigay yung mga gusto niya. Kaya siya nakakapagtrabaho na lang. Aminado naman po ako doon. Pero, nung time na nabasa ko yun, hindi ko muna siya kinumpronta. Pero ano yung nilalaman nung nabasa mo na mga mensahe? Ang una ko po nabasa is siya ang nag-message dun sa lalaki eh. Na? Mas magaling daw po siya, yung lalaki sa akin. Oh my God! So, ibig sabihin May nito, nangyari. may nangyari. May Opo, nangyari sa parang kanila. ganon. Okay. So, ako naman po, baka hindi po yun yung, siguro, inisip ko, hindi siguro yun yung meaning. Baka related sa work. Kasi hindi naman po ako mapaghinala talaga. Sige. Oh. Pagpalagay na natin na ganon. Pero ano pa? paano nagkaalaman na ito? Kinonfront mo ba siya? Hindi ko pa po siya ulit kinonfront ng time na yun. Mga 2 days po after ulit nun, umuwi po ulit siya ng ganong oras. Kasi panggabi nga po eh. Umuwi siya ng ganon. Tapos? Andun yung biyanan ko, mga kapatid niya, gano'n. May kasama siyang lalaki. Aha. Which is yun na pala yun. Yun na pala. Hala. So nagkaharap-harap kayo. Opo, nagalit po ako on my own. Hindi ko pinakita sa Hindi mo kanilang pinakita. lahat. Nung Opo. time na paglabas mo ng kwarto, nakita mo sila naandun, anong nangyari? Nagkukwentuhan po sila. Tapos, ang ngiti sa akin nung ex-wife ko is talagang parang Nang aasar. po na parang ganon, ganyan. Talaga Tapos, pinakita ganun sa'yo, nandun ha? din. Opo. Yung guy po is parang older na din siya. Aha. May edad na din, may anak pa. Paano pinakilala? yun? Ano Oo. pakilala sa iyo? Pakilala po sa akin is ka-work. Ka-work. Pero sa harapan mo ba, parang may mga pasimple silang hawakan? Kasi minsan mararamdaman mo yun eh. Actually, sa tinginan po eh. Makikita mo sila sa tinginan po talaga. Doon mo talaga po makikita na halata. kung gaano po kalagkit yung mga tinginan nilang dalawa. Hindi. Na- Buti Yung na-control mo, no? Kasi yung iba magagalit yan, lalo't na may nabasa ka ng message Actually, nun. po ko eh. Galit po talaga ako. Oh. Pero on my own. Sa akin lang po talaga. Dinigdib ko po siya. Bakit hindi mo kinonfront? Ang iniisip ko po kasi kung makakapatay po ako, Papa Johan. Aha. Paano yung mga anak ko?
Oh, ganun. Okay. Kasi yung iba baka hindi natin alam So kung at nung... least mabuti na lang nakapagpigil ka nung time na yon. Okay, so Opo. paano yun? O kailan mo siya inisip ko kinonfront? Kailan mo siya kinonfront na nun? Para... Kinonfront ko po siya nung time na umalis yung guy. Okay. Okay. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, anong nangyari? Sabi ko ganun, bakit ito ba yung sukli dun sa mga pagkakamali ko? Sabi ko ganun sa kanya. Ang sabi naman niya sa akin, kawal ko lang yun, sabi niya ganun. Ganun talaga, pumasyal dito, anong gagawin ko? Sabi niya ganun. Sabi ko, wala namang problema kung papasyal. Wala namang problema kung katrabaho rin lang naman talaga. Pero, dinamdam ko po siya. Talagang, yung tipong, ang hirap na po ikimkim. Yung talagang, yung, siyempre, ikaw, makakita niyo po yung ganun na sitwasyon. Hindi niyo po kakayanin talaga. Sobrang sakit. Pero ako po, tiningting ko po yun. Hindi ko po talaga siya nilabas emotionally. Hindi mo siya nila. kinausap tungkol dun sa text na nabasa mo? Pinakita ko po sa kanya. O, anong sabi niya doon? Sabi niya, this is work-related. Sabi niya. No, Sabi ko, Work-related? Mas magaling? Kung work-related to, hindi naman ako pumasok ng kumpanya na ganyan ng work. Sabi ko gano'n. Never naman ako pumasok ng ganyan kumpanya na pagalingan ng sistema. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hayaan mo na yan. Sabi niya gano'n. Huwag natin pagtalunan yan. Sabi niya gano'n. So, ako naman po, iniyak ko na lang po siya. Tapos nung time na bumalik ulit yung lalaki for the second time, nagpaalam na ako sa biyanan ko. Sabi ko, Nay, aalis po muna ako. Sabi ko gano'n. At kung ano man po yung pangangailangan ng mga anak ko, mag-text na lang po ako sa inyo or mag-text na lang po kayo sa akin. Ginawa ko yung number nung cellphone nung ex-wife ko. Then, umalis po ako. Umalis ka na. So, yun na yung pagtatapos ng relasyon ninyong dalawa. Yes po. Doon na natapos. So, yung mga Yes bata, po. pero yung mga anak ninyo, sinusustentuhan mo pa din? Ano po ko no, nung unang mga buwan, halos wala po talaga eh. Kasi nga, nag-start ako as on my own lang po talaga. Hindi ko po talaga alam kung saan ako pupunta. Nagpunta ako sa nanay ko. Humingi ako ng payo. Ang sabi sa akin balikan mo. Bakit ganun ang nangyari? Sabi ko naman, siyempre, at the age of 22, parang mga ganun na po ako nun. Sabi ko, hirap na eh. Sabi ko, kung alam niyo lang yung nangyari, sabi ko gano'n. Hindi ko kasi po kinuwento ang nangyari na gano'n. Na gano'n ang nangyari. Hindi ka ba niya hinanap, yung ex-wife mo na yon? Na, oy, nasan ka na? Magpakita ka dito. Pag-usapan natin to. Actually, naghanap naman po siya, pero para po dun sa sustento. Para sa Hindi ka man lang hinanap para bumalik ka sa kanyang feeling. Ganon. Ayaw niya na rin talaga. Ayaw na rin talaga ng babae. Parang ganun po yung nangyari. Tapos, syempre, ako naman po bilang isang lalaki, masakit man sa akin. Nirespeto ko po yun kasi alam ko talagang nagkamali ako eh. Curious ako, ano yung mga pagkakamali mong yan at bakit niya kailangan, siguro, sige. Siguro po, papayuhan, yung mga hindi ko na kayang ibigay sa kanya. Siguro yung mga pagkakataon na ipangako ko na magbubukod tayo na gagawin natin yan, parang gano'n. Bubuo tayo ng pamilya na talagang pipilitin ko. Siguro yun po. Saka yung Tapos, hindi ka na masyadong nakakapag-provide ng maayos, parang gano'n. Opo, kasi talagang hirap po din eh. Nangarap lang po din talaga ako na magkaroon ng pamilya. Bilang isang lalaki, pangarap ko po yun dahil ang hirap din naman po ng buhay namin ng araw. Ayoko na rin po sumandal sa mga magulang ko. So talagang sabi ko, ako na lang. Sabi ko, gagawa na lang ako ng akin na pipilitin kong maging okay. So ito, tanong ko lang sa'yo, Pops. Laging yung napag-aawayan to dati bago mo mahulin na nagloko itong asawa mo? Hindi po. Hindi po namin Hindi nyo na pinag-aawayan pag-uusapan talaga. na ano ba yan? Kulang na naman yung pera natin. Titira na naman tayo kay na lolo't lola. Walang ganon. Wala naman po. Wala po talaga. Kasi sobrang babait din po ng mga magulang niya. Sobrang bait din po ng mga magulang ko.
So kung ano man po yung parang... Hindi, siya mismo na Siya po. babae na nagsasabi sa'yo na anong plano natin sa buhay, may mga anak tayo, anong gagawin natin, alam nga naman forever tayo Naitatanong po makikisuko. niya, Mhm. naitatanong po niya, hindi nang sabi ko na lang, huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Sabi ko gano'n. Yun, so kumbaga parang may time na nagagawan po talaga ng mga pagkakaparaan, pero hindi po siya parang na-fulfill. Parang may Parang may kulang lagi. talaga. Opo, parang gano'n. Okay. So parang ako, ang ano ko doon, siguro yun yung parang, yung ginawa niya yun sa akin, parang yun yung parang kabayaran niya sa akin na, ganito ka palang lalaki ka. Hindi mo pala kaya napagod na lang i-expect din. Parang gano'n. Mm. Opo. So after Ngayon, nung nagkahiwalay na, wala na, natapos na yung relasyon nyo, hindi na siya nakipagbalikan sa'yo, bumalik ka rin ba para magsustento doon sa mga anak mo? Opo, bumalik po ako. Okay. Bumalik po ako. Lahat po ng sabi sa akin ng biyanan ko, kahit sa pambaon na lang na itong mga anak mo kasi malapit naman sa school. Nagkikita po kami ng mga, nilalabas ko po yan. Punta ko sila sa mga mall, gano'n. So ang Okay. tanong, Tapos, ang iniisip ko, ang curious ako ngayon, pagbalik mo doon sa bahay niyo, naroon kaya yung lalaki? Wala po. Wala. So wala ring Opo. naging karelasyon tong ex-wife mo? Yun po ang naging twist. Nung time kasi na pumasyal ako doon, Mm. para sa sustento ng mga anak ko. Mhm. Pumunta ako, kaya nakita kami ng mga anak ko. Ang nagsabi sa akin is yung mismong panganay ko. Mhm. Sabi niya, nanganak si mama. Mm. Sabi ko gano'n. Lo. So, Oh. sabi ko, nanganak? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sabi ko, sino ba yung, yung bang dati? Sabi ko gano'n. Mm. Sabi niya, hindi ko kilala pero hindi yun, sabi niya. Mm. So, nagulat ako kasi dalawa pa ang naging anak niya doon. Pero hindi po yun yung kawork niya, iba po. Iba pa. Iba pa. So nakadalawa na pala, doon mo lang nalaman. Nung pag uwi ko doon, then nakita ko rin po yung mga bata yung sa bahay. Nakita ko rin. Ang cute. Sobrang rin po talaga ako kasi sabi ko, wala namang kinalaman to, hindi naman ako magagalit dahil mga bata yan. Naman alam na sa mga nangyayari. So, tinanggap ko na lang din na talagang yun kapalaran yun. Kumbaga parang, yun. Ito na yung parang sukli siguro dun sa mga nagawa kong mali. Parang Okay. ganun So po. nagkabalikan ba kayo? Hindi po. Ito pa po ang nangyari. Oh. Namatay po yun, yung ex ko. Oh, namatay. Okay, tapos? Sumalangit nawa po ang kaluluwa. Mhm. Doon na po nagsimula yung problema sa mga anak ko. Oh. Ano Kasi, problema? kinuha ko po sila parang doon sa mga biyanan ko. Mhm. Kinuha ko sila, sa akin sila, siyempre anak ko po yun, at sinabi rin naman sa akin nung bayaw ko, na baka pwedeng sustentuhan mo naman to, o gusto mo, kasi ikaw lang naman ang tatay nito, wala naman ginawa ko po yun. Tapos pinilit ko po na kunin sila. Kasama rin ba yung anak lang nung babae doon sa ibang lalaki? Hindi po, yung dalawa Yung ko mga lang anak po mo talaga. lang. Okay. Okay. O, sige. Talaga. Nung kinuha mo, kumusta? Yung kinuha ko po, okay naman po nung umpisa. Kaso? Wala naman pong problema ng mga pero syempre, na-adapt po yata nila kung ano yung gawain nila dun sa bahay ng inan ko. Kumbaga parang, dun kasi sila lumaki. Mhm. Ano yung Parang mga ganun. adapt nila? May time po talaga na, nung una po, mabait po talaga sila sa akin. Oh. Pero nitong mga bandang huli na hindi na sila sumusunod sa akin, parang pag-uwi sila, dumidiretso sila, galing school, uwi sila, diretso sila dun sa bahay ng lola. So nagagalit ako, nag-aalala ako Bilang ama, sabi ko, saan ka? Sabi ko, ba't di ka dumidiretso ng uwi? Ano ba ang meron dyan? Parang ganon, yung way of act ko para sa kanila na parang galit ako, parang ganon. Dumidiretso naman ako sila na- sa bahay ng lola nila, imbis na sa bahay ninyo. Opo, parang gano'n. Lang hindi po sila nagsasabi sa akin. Siyempre ako po bilang isang ama, nag-aalala ako. Baga parang sabi ko, saan kayo pumupunta? Sabi ko gano'n. Dito lang kay Lola. Gano'n sila. Naintindihan ko naman. Pero sabi ko sana magsabi ka. Sabi ko magsabi kayo sa akin. Minsan dun sila natutulog.
Gano'n, ano na lang ako, minsan late na silang sasabi na, di pa, dito ako matutulog. Gano'n. Sabi Mhm. ko, sana naman, advance kayo magsabi kasi nag-aalala din naman ako sa inyo kahit paano. Hindi naman kami, hindi naman ako manhid para lang hindi ko kayo alalahanin. Sabi kong gano'n. This time po kasi meron na po akong bagong asawa. Okay. Yung time na to. Po, Pero nagkaroon teka, po ako ng yung relasyon. yung panibago mong na pangasawa, nung time na kinuha mo yung mga anak mo, magkakasama na kayo? Opo. Ay, Yung may... time na magkasama na po kami nung partner. Yung partner ko pala siya dati. Mhm. Mhm. Tapos nagsustento ako doon. Girlfriend ko na po itong pangalawa kong Oo nga, yun kumbaga Nice. parang yung girlfriend mo ngayon, nung time na kinuha mo yung mga bata, Magkasama na kayo. magkakasama na kayo. Magkasama na kayo nitong babae. Ay, hindi pa po talaga. Hindi pa po talaga kami kasal. Baga umuwi pa rin po siya sa kanila. Tapos ako po nagre-renta sa sarili ko. Tapos pero Opo. nung tumagal, nagsama na kayong dalawa. Opo, nagpakasal din po kami. Nitong pangalawa. Tapos ngayon, Opo. na ipaalam mo ito dun sa mga anak mo, na mga anak, Opo, mag-aasawa naipakilala ko. ko po. Opo, Ah, naipakilala ko po sila. Mm. Saka, na tinuring po talaga ding mga anak nitong asawa ko po ngayon, yung mga anak ko. so, kumusta yung mga tinuring ko anak yung mo doon sa kanila na parang Ah. paano yung approach nila? Paano nila tinanggap Nung yung bagong asawa mo? Wala naman po. Kasi sabi ko, Mhm. sa tagal din namin sigurong halos hindi ko naman talaga sila nakapiling. Parang Mhm. tinanggap na lang din po nila na a way of na ito talaga ang buhay. Na kapag wala na yung isang hahanap ka ng ibang mapapangasawa or makakasama sa buhay. Kasi siyempre kailangan natin tanggapin kung ano man po yung naging past. So natanggap din nila. Alright. Pero Sige. ano yung- natanggap po nila. Ano yung pinaka naging problema? Ang naging problema po kasi, yun nga po, parang lumayo po yung loob nila sa akin. Mhm. Yun, lagi ko po silang napapagalitan. Sabi ko, hindi kayo marunong magpaalam. Uuwi pala kayo sa kabila. Ano bang meron dyan? Sabi kong ganon. Mhm. Mm. Sabi niya, bakit? Sabi niya ganon. Ay, kinananay naman ako napunta. Ganon yung anak ko. Mhm. Ano po bang masama? Ganyan. Sabi ko, hindi naman masama. Pero sana, Magpaalam. ni ma'am. Oo, Mhm. sabi ko gano'n, hindi naman masamang Tapos, sinachat ko rin po yung hipag ko. Sabi ko sa kanya, ate, baka pwedeng, kung nandyan yung mga bata, pasuyin na lang ako kung nandyan. Nagchat-chat naman po sa akin na nandito. Sabi niya, huwag kang mag-alala, nandito lang naman yung mga yan. Kapag hindi umuwi, nandito lang naman. Okay. Intindihan ko naman. Siyempre, alam ko naman na hindi nila pababayaan at mahal na mahal din naman nila yung mga pamangkin nila. Mhm. Ang akin lang po kasi, ano po ba ako? Di ba? Hindi ba- Pops, hindi may ba tanong ko ako- lang, Pops. Itanong ko lang, ilang Sige po. taon sila na tumira doon sa poder ng lolo't lola bago mo sila kinuha? Kinuha ko po sila, graduate na po ng elementary yung bunso ko. Aha. So, yung panganay ko po is parang nasa secondary high school na siya. Mhm. Malalaki na po talaga. So parang na-adapt na po nila yung Hindi, kumbaga kasi Nasanay kasi na sila nasanay doon. na O, doon sa yung mga naging lola. pamilya. Oo. walang higpit. Kumbaga okay lang, pero although napapagalitan pa rin naman sila kasi pag alam naman ng mga biyanan ko na mali, talagang pagagalitan sila. Pero Kasi nga po kumusta kayo, Pops? Paano yung relasyon ninyo ng mga anak mo? Kumbaga parang nagkukwentuhan ba kayo? So, super close ba kayo? Nagbabanding ba Yung kayo? Bonding, ganun. Nung una po talaga, meron po kami. Kasi nitong mga late 2023, yung panganay ko, pinapaamin ko na po siya na, ikaw ba may girlfriend ka na, halos gabi-gabi ka na umuwi, halos. Oh, Hindi anong na- sabi niya? Nung una po tinanggi. Pero meron pala. Opo. One time po kasi nung umalis ako, nakakasalubong ko po siya kasama yung girlfriend. Mhm. Then nakita niya ako. Sabi niya, pasabay na ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sino yun? Sabi niya, si ano po, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi ka pa aamin. Sabi ko gano'n sa kanya. Oo. Sabi niya So, sa mami akin. na. Doon, umamin na po siya. Sabi ko, alam mo, hindi naman ako nagagalit kapag aamin lang naman kayo. Mm-mm. Basta alam kong wala kayong ginagawang masama, umamin lang kayo. Kasi
bilang ama, ayoko sana matulad kayo. Sa nangyari sa amin ng mama niyo. Tapos Parang after ganun. after ba nun, parang nagbago na yung relasyon ninyo, umiiwas na siya Opo. sa'yo. Yung panganay ko po, okay pa. Yung sa bunso ko po, medyo talagang critically malayo po Bakit? talaga. Kasi Paanong malayo? pag pinagagalitan ko po kasi sabi ko, para kang nanay mo. Ganyan, para kang ganyan. Babae ba Ganon. to o lalaki yung Opo. bunso mo? Babae po. Okay. Oo, parang lagi nilang sinasabi sa akin, bakit mo ba ako kinukumpara? Wala na nga yung tao, parang gano'n. Siguro po, yun din, isa sa mga pagkakamali ko po, Lady Gracia, papayuhan na hindi ko na dapat ikumpara. Kasi nga, wala naman na talaga. Ang akin lang naman, sana, ayoko ma-adapt yung ugali na gano'n. Although alam ko namang mababait sila talaga. Ayoko sanang mangyari sa kanila yung gano'n na nangyari sa nanay nila. Mga ilang taon na mula nung namatay yung dati mong kinakasama? Late 2016 po. 2016. Ayan Okay. na rin. Tapos, after nun, kinuha mo na sila mula 2016. Kinuha mo Opo. na yung mga anak. Tapos, Lumipat po sila sa akin mga year 2018, mga ganun po. 2018. Okay. So, Okay. pero ngayon talaga, as in talagang marami pang mga nangyari na Opo, marami po hindi kayo talaga na pagkakaintindihan. Pero kumusta kayo ngayon? As in ngayon? Kumusta ang pagsasama nyo ngayon? Ang panganay ko po, punta-punta sa bahay, kasama yung girlfriend niya. Yung bunso ko po, pag sinachat ko, wala na po, ayaw na akong replyan. Kaya ang ginawa ko po, ako na po mismo nag-block. Binlock ko na po siya. Ako na po nag-block. Kasi wala naman po ako nare-receive na reply. Wala talaga po Kahit Pero bakit kailangan mong i-block? Yun nga po kasi parang naiinis na lang din po ako Paano mo siya? Paano yan? Lalo siyang lalayo ang loob niya sa'yo kasi paano siya kukontak sa'yo pag kailangan na niya? Dumadaan po dun sa kuya niya. Sasabihan na lang po ako ng panganay ko na ito ganyan. Kailangan ito. Sabi ko, sige sabihan mo ko kung anong niya. Tapos yung panganay ko naman, hindi naman sinasabi sa akin. Ngayon kasi yung panganay ko, siya na yung nagbibigay. Although may sideline naman siya sa mga work niya. Ganyan. Hindi na niya pinapadaan sa akin para lumayo po talaga yung loob ng bunso ko sa akin. Hindi kaya ano sa tingin mo yung naging problem mo na bakit sila sobrang lumayo ng loob sa'yo? Kasi Siguro baka po hindi dun lang natin sa alam, tayo pala yung nakakagawa ng kasalanan. Oo. Bilang mga Siguro magulang. po papayuhan, Lady Gracia, is yung pagiging obsessed ko po na parang hindi ako sanay na hindi ko sila nakikita simula nung nakuha ko sila. Parang bantay Siguro sarado parang- ka, ganon. Opo, parang ganun po. Okay. Oo, kaya Parang- hindi naman sila nagre-rebelde. Hindi naman po. Ilan Talagang taon na ako yung lang po bunso talaga. mo? Ilan taon na siya? Ngayon po mag-18 na po siya. Mag-18. At sobrang layo na talaga ng loob sa'yo. Opo, lumayo na po talaga yung loob Sorry, niya. may tanong ko lang, saan siya nakatira ngayon? Doon po, sa lola niya. Sa lola na talaga, bumalik na doon. Opo. Mm-mm. Opo. Yung panganay mo sa lola na rin nakatira o nasa iyo Doon ngayon? po sa girlfriend naman po. niya. Nagsama na. Alright. So ngayon, pag kinukumusta mo sila, hindi ka nire-replyan o wala talaga na parang hindi... Ang panganay ko po, nagre-reply naman po sa akin yan. Wala naman pong problema. Yung bunso ko lang po talaga ang medyo talagang wala na po Hanggang ngayon ba naka-block pa rin siya sa'yo? Opo, binanap ko na po Kasi yun na lang po parang way ko na kung mag-chat ako ng mag-chat at hindi naman po magre-reply. Parang napaka-stupido ko po na sa isip ko sarili ko. Stupido ko naman. Bakit pa ako nagtataga na ito lang naman, ikaw lang naman ata ang nagmamahal pa. Ano pa ba? Sabi ko, parang sa isip ko, nagtatalo po yung gano'n. Pero, So, hindi mo rin ba naisip na yung pag-block mo sa kanya, hindi mo maisip ko, ano ba yung sa tingin mo iniisip niya ngayon? Blinak ako ni Papa. Sige, block ko na rin siya sa buhay ko. Parang ganon. Mali mo, ganon pala yung iniisip niya. Hindi ko nga po alam, Papa, yun. Kaya nga po yun. Nakikibalita ka ba? Ko. Nakikibalita ka ba dun sa lola niya? Di ba sinsan nandoon? Nakikibalita ka ba? Kumusta yung anak ko dyan? Kahit dun lang sa lola. Nakikibalita po ko. Late a month na po talaga kasi
Doon sa mga bayaw ko, nakikibalita naman po ko. Tapos yan, yung anak ko pong panganay, siya po kasi madalas pumunta doon. Nagtatanong ako sa kanya, kamusta yung kapatid mo? Okay naman po pa, mag-i-enroll na daw po sa ganito. Ikaw ba tinanong mo, Pops, doon sa lola at sa mga bayaw na may nasasabi mo tong problema na ito, na yung malayo yung loob sa akin, para kung sakali makakausap nila, mag-open up yun, yung bata? Actually, Lady Gracia, ano po alam po nila na gano'n yung nangyayari. Kasi hindi na lang po nila ako kinukumpronta dahil sobrang nga pong babait ng mga bayaw at mga ano po. Kumbaga parang mag-usap kayo. Sinasabihan ako nung ito ko na kausapin mo. Ako naman, sige text, sige chat. Pero never po talaga ako na-replyan. Kumbaga parang kaya binlock mo na. Opo, parang ano po talaga sabi ko. Pero ayun kasi Pops reply lang yon. Pero di mo ba man lang nakausap na personal? O nak, banding naman tayo, magkakasama tayo ni kuya, ganyan. Actually, chinat ko po sila ng ganun Sabi ko, one time. Hindi, at least puntahan mo man lang doon. Nagawa mo? Siguro po, hindi po Siguro po yung hiya Yun yung ano po Minsan kasi pag napapangunahan tayo ng hiya, no? Anyway, ngayon, ano yung gusto mong itanong sa mga kabarangay natin? Tanong ko lang po sa mga kabarangay. Ano po ba yung posibilidad pa na pwede kong magawa para lang po lumapit pa yung loob nila sa akin? At yun yung parang hindi naman po ako parang hindi ako babaliwalain sa lahat po ng mga gusto kong mapag-usapan namin. Ano po ba yung mga possibly way na gusto ko kasi talaga na magkaroon kami ng stick na banding po. Alright, sige. Pops, abang ka na lang dyan. Nood ka ng Facebook Live o di naman kaya kinig ka sa radyo mo para malaman mo kung ano yung bibigyan na advice sa'yo, ha? Maraming salamat. Maraming salamat. Yan po si Pops, mga kabarangay, isang ama na nangungulila sa atensyon at pagmamahal ng kanyang mga anak. Ano ang masasabi ninyo? Komenta kayo sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1. Ay, nako mga kapuso. Anong masasabi nyo sa naging kwento ng ating bida? Kasi naman, ang gusto nitong si Pops, paano nga ba raw mapapalapit ang loob nitong mga anak dito sa ating bida na si Pops? Maaring naging nangyari din sa inyong buhay ang nangyari kay Pops. Anong ginawa nyo para mapalapit sa buhay nyo ang inyong mga anak? Nakarelate ba kayo dito? Yung mga anak ninyo, lumalayo na ang loob sa inyo. At ano yung mga naging dahilan nila kung bakit sila lumalayo sa inyo? For sure may dahilan ito di ba? May dahilan itong mga ito. Kaya tulungan natin itong si Pops at kung sakali mang may alam kayo kung paano nga ba mapapalapit itong mag-ama na ito sa isa't isa, comment lang kayo sa Facebook Live natin or tumawag sa 8374-8737. Okay naman, 8374-8747. Alam mo, sabi ni Chini dito, Chini Paraan, magulang na ba talaga ang dapat magpakumbaba sa anak? Ni-restrict ko sa messenger ang anak ko kasi wala na daw siyang panahon makipag-usap sa akin. Sabi niya dito. Yun ang nakakalungkot, no? Na magulang mismo yung parang lalapit para lang maging maayos, pero hindi rin natin masisisi yung mga magulang kasi gusto mo lang din maging mapalapit. Kaya lang itong mga anak natin dahil nga nasaktan, sabi nga nitong si Che, ang sa totoo lang po pinakita nyo ngayon yung pagiging ama nyo lang, kaya lang nasaktan nyo pa din yung anak nyo at yun yung tumanim sa isipan nila. Kaya sa ngayon, wag sana kayong susuko agad-agad. Talaga po ang need nyo rin na paghirapan hanggang sa dumating yung panahon na tanggapin niya uli kayo sa buhay niya. Mas naging emotional kasi pag tumatanda, nagiging emotional lalo yung mga magulang natin na kapag hindi natin sila pinapansin, hindi na natin kinakausap, sumasama agad yung loob nila. Kaya siguro itong si Pops, sumama yung loob niya dahil nga sobrang layo ng loob ng anak niya sa kanyang bunso. So binlock na niya, mga kabarangay, napangunahan ng emosyon. Kaso nga lang, hindi niya naisip na yun yung dahilan, yun yung mas lalong pang magpapatrigger dito sa anak niya na binlock ako ni Papa, mas lalong manggigigil kasi parang may internal issues yung bata na hindi ma-address ng maayos, hindi masabi ng maayos, hindi niya masabi dito kay Pops kung ano yung totoong issue na nararamdaman niya kasi hindi naman sila naging close talaga. Kasi ever since, 'di ba, mula pagkabata, nung umalis si Pops,
naiwan na ito sa dun poder. Sa nanay at saka sa mga biyanan. Kaya kung itong mga anak mo, Paps, kung nakikinig ka ngayon at sa mga kabarangay natin, dahil nga madalas silang doon sila nakatira dati, bumabalik-balik talaga sila doon, 'di ba? Parang routine na nila na bumalik kasi doon sila nakaka-feel nung connection. Yun yung problema, hindi na-feel yung connection na yun sa'yo. Sad to say, ganun yung nangyari. Kasi nung pinapakinggan ko kanina, yung pabalik-balik yung mga bata doon sa lola nila, sa hipag at sa bayaw. Kasi yun yung nakasanayan nilang pamilya. Kasi nung time na nawala ka sa kanila, yun yung naging pamilya nila. At nagkataon lang, masaklap na nangyari na namatay yung nanay, pero kung kaya napunta sa poder mo. 'Di ba? So, ayun, it will take time bago sila masanay na dun sa presensya mo. Kaso nga lang, ayan, magkakaroon talaga kayo ng problema, issue sa connection kasi parang parehas kayong emosyonal na hindi nyo masabi kung ano yung mga gusto nyong sabihin sa isa't isa, yung mga nararamdaman ninyo within, 'di ba? Alam mo, nakarelate itong si Rachel Ann Velasco. Parang yung kapatid ko, sobrang layo ng loob ng papa namin, sa papa namin kasi yung papa namin busy na sa bagong family na binuo niya. Wala na siya paki sa amin, kaya sa lola ko na lang nagsusuporta sa kanya sa pag-aaral. Eto, sabi ni Che, sa totoo lang po, kahit ipakita nyo ngayon ang pagiging aba nyo sa kanila, nasaktan nyo na rin yung mga anak ninyo. At yun po yung tumanim sa isipan nila. Kaya sana huwag kayong susuko. Sabi niya dito. Nabasa mo na ba ito? Yan si Che yan. Yes, apo. Ako susukot. Pero gusto itong sinabi niya na nasaktan nyo din yung mga anak ninyo. Yes. Kaya, syempre, pag di ba yung aso nga, yung pusa, pag nasaktan mo, nagtatago sa'yo. Di ba? Kasi natatakot sila na masaktan mo ulit. Yes. Alam mo yun? Kung yun yung gagamitin nating logic, ganun din dun sa mga anak mo. Na kapag nasaktan mo sila, emotionally, mentally, or kung ano man, lalayo yung loob nila sa'yo. Yun din yung maging effect. Alam mo, sa parenting, sa psychology, meron tinatawag tayong authoritative at saka authoritarian parenting. Yung authoritarian parenting, yung masyadong control ka sa mga anak mo. Kasi parang ang gusto mo, ikaw na lang lagi yung nasusunod, yung mga parents. Pero meron tayong tinatawag na authoritative parenting, na meron kang rules at inaalam mo din yung mga kagustuhan din ng mga anak. Kumbaga parang nagseset ka ng clear na rules o ito yung mga expectations na dapat yung gawin, pero open yung communication nyo sa isa't isa. Oo, yung iba kasi gusto nila, hindi, ako yung magulang, ako lang yung masusunod dito. Mga ganun. So yung chances are, lumalayo yung loob ng anak sa'yo kasi nga parang feeling niya hindi safe na makapagsabi nung mga nararamdaman niya o yung mga pinagdadaanan niya. Kasi lalo ganyan, 'di ba? Hindi pa nga kayo ganun ka-close, tapos nabinlak pa, 'di ba? Sumasama yung loob. Though gets naman natin yung nararamdaman mo, Pops, na syempre gusto mo mapalapit sa kanila, saka yung ibang magulang, 'di ba, nagiging controlling kasi nga gusto nila na maging maayos yung buhay ng mga anak nila o di naman kaya parang gusto nila mapalapit kasi, pero the more kasi na yung control yung pinapagana doon sa sitwasyon, the more na mas lumalayo sila kasi sino ba naman gusto ng controlling na kasama sa buhay? Makakaramdam kasi ito ng pagkasakal di ba? Ganon. Nako, mga kapuso. Mahirap yung sitwasyon ng yan. Kaya ang mangyayari, sana dumating yung pagkakataon na makausap mo sila ng personal, hindi lang basta sa text. Kasi yung sa text na yun o sa chat na yun, sila yung mismo yung bibigay ng emosyon. Kung sa personal, malalaman nila yung totoong emosyon na binibigay mo, yung care mo sa kanila bilang isang ama, na makausap mo sana sila ng personal. Andito sa papa, gusto nilang makabanding. You make an effort kasi matagal-tagal ka ding nawala sa buhay nila. 'Di ba? Sabi nga dito ni Lian hindi nga rin siya nag-agree dun sa ginawang pagbablock nitong pagbablock dun sa anak. Kasi mas lalong nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Tayong mga magulang dapat andun palagi yung pag-unawa at atensyon para sa mga anak natin. Dapat tayong gumawa ng move to ask them kung ano yung sa loobin nila. Para sa ganun, magagawa natin ang solusyon kung ano man yung pinagdadaanan nila. Though may mali rin naman talaga. Parehas actually may maling nagawa. Though nakakahanga rin itong ating bida na si Pops kasi ginagawa rin naman niya yung pagiging ama niya doon sa kanyang mga anak. Kaso nga lang minsan hindi alam natin na yung pagiging ama natin napapasobra na yung pagkokontrol. Wag masyado.
masyado. Pero sabi nga nitong si Aga, Paps, unang-una sa lahat humahanga ako sa iyo, pagiging dakilang ama ng tahanan. Kahanga-hanga po kayo sa pag-unawa at pagmamahal sa inyong mga anak. Ang maipapayo ko lang, sabi ni Aga, samahan mo po ng matinding dalangin sa Diyos. Ang iyong mga pagsisikap ay makukuha ang loob mo ng mga bata. Ilapit mo sa Kanya ang mga daing mo at maniniwala ako na diringgin niya ang iyong mga panalangin. Balik na natin sa kabilang linya ang ating bida na si Pops. Hello, Pops. Hello po. Okay, so narinig mo naman yung mga sinabi ng mga bida-bida natin sa Facebook. Pwede mong balikan yan. May mga humahabol pa na mga mensahe para sa'yo. Opo, Okay. na ano ko naman po lahat. Maraming salamat po. Anong gusto mo sabihin sa anak mo ngayon, yung sa bunso mo, kung nakikinig man siya? Sa mga anak ko po, sensya na po, iyak lang ako. Sige lang, unawaan namin yan. Miss na miss ko na kayo. Patawad kasi kulang si tatay. Hindi ko sinasadya na maging mahirap tayo. Hindi ko sinasadya na kapalayo yung loob niya sa akin. Patawad. Kasi ito lang ako. Alam ko na napakalaki ng mga pagkukulang ko. Patawad sa inyo. Piling ko lang pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo. Huwag niyo pababayaan. At ano man yung makakayanan kong itulong sa inyo. Lalo na sa iyo, sa bunso ko, paalam mo lang sa kuya mo. Kung talagang di mo na ako, kung ayaw mo na talaga akong kausapin, paalam mo lang, gagawin ko ng paraan. Tandaan nyo, kahit na nagkaganito yung sitwasyon natin, mahal na mahal ko kayo. Yun lamang po, papayo. Ayan. Really, gracias. Huwag mo nang i-unblock mo na, ha? Okay? I-unblock mo na yung anak mo. Kasi mas mawawalan kayo ng koneksyong dalawa kung ganyan. Yes. Na parang, kasi maalala mo nun, parang naabandona mo na siya nung bata pa sila. Parang parang rejection. Yun, abandona, rejection. Sama-sama yun na nararamdaman ng anak mo sa ngayon. Kaya siguro ganyan yung trato niya sa'yo. Na malamig siya sa'yo, hindi malapit yung loob niya sa'yo. Okay? Tapos binlock mo pa siya. So parang sa utak niya, subconsciously, nafe-feel niya na, nireject na naman ako ni Papa, inabandon na naman ako ni Papa. So this time, ipakita mo sa kanya na hindi mo na siya iiwan, hindi na mangyayari yung dati, nagkamali ka noon, bumabawi ka na ngayon. Okay? Magpasensya lang tayo kasi nasa pa lang, teenager pa eh. So talagang yan yung time na medyo magulo pa yung mga nararamdaman nila. Intense pa yung mga emosyon nila, lalo't babae pa yan. Okay. Pero Pops yung sinasabi mong eto lang ako, mahirap lang, wag mong sabihin na ikaw lang yan. Sasabihin mo, ikaw yan at kakayanin mo. Okay? Opo. Alright, Kaya sige. mo yan. Try mo, paunti-unti. Magpatulong ka dun sa lola. Makikinig siya dun sa mga lola niya kung sino man yung mga nagpalaki sa kanya. Okay? Lumapit ka sa kanila. Salamat po. Alright? Alright, sige. sa sarili mo. Maraming salamat po. Salamat, Sa Pops. nag-comment sa inyo po, Papa Johan, Lady Gracia, sa programa po ninyo. Dito po nailalabas namin yung mga hinaing namin. Maraming salamat. Papagaan po ninyo yung loob namin. Kahit na po napakahirap ng buhay ngayon. Maraming salamat. Kasi may ganito po kayong programa. Maraming salamat. Maraming salamat po. Barangay LS 97.1 Number 1